A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa ngalan ni Allah, ang mapagpala, ang mahabagin, ang maawain, ang lahat ng papuri ay para kay Allah lamang, ang Panginoon ng mga nilikha. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay mapasahuling propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamilya, mga kasama, sa lahat ng mga propetang nauna sa kanya, at gayon din sa lahat ng mga taong tumatahak sa tamang landas hanggang sa huling araw ng paghukom. Una sa lahat, ako po ay nagpapasalamat ni Allah na binigyan niya tayo ng pagkakataon dito, at sa lahat ng mga taong nandito, ako po ay nagpapasalamat sa inyo. Mga mahal na tagapakinig, ang paksa po na tatalakayin natin ngayon ay tungkol po kung sino si Propeta Jesus sa pananampalatayang Islam. Papatunayan ko po sa inyo kung sino si Propeta Jesus sa pananampalatayang Islam. Mga mahal na tagapakinig, bilang isang Muslim na sumusunod at tumatalima sa kautusan ni Allah na tagapaglikha, kami po ay naniwala kay Propeta Jesus na isang sugo. Dahil pag tinanong niyo po kami, ano po ba ang basihan ng mga Muslim kung bakit si Propeta Jesus ay isang sugo lamang? Dahil mababasa po natin yan, ang basihan po ng mga Muslim ay ang Quran po. Pag tinanong niyo, bakit ang mga Muslim ay nagpapatubo ng balbas? Dahil po sa Quran. Ang sagot po namin ay nakabase po lahat sa Quran at sa sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Now dito po sa Quran, mababasa po natin na si Propeta Jesus ay isang sugo lamang. Mababasa po natin yan sa Surah Al-Maidah, chapter 5, verse 72, na nagsasabi na si Propeta Jesus ay isang sugo. Sabi niya sa angkan ng Israel, "O angkan ng Israel, sambahin ang Allah na aking Panginoon at inyong Panginoon." Maliwanag po mga mahal na tagapakinig na si Propeta Jesus ay isang sugo lamang ni Allah na tagapaglikha. Siya po ay isang sugo. At karagdagan po sa Surah Saf, chapter 61, verse 6, na nagsasabi dito, ganun din, "O angkan ng Israel, katotohanan," ano sabi niya? "Katotohanan, ako ay sugo." Ako ay sugo ni Allah sa inyo na nagpapatotoo sa Torah. Ano po ang Torah? Ito po yung aklat ni Moises. Torah, na nagpapatotoo sa Torah ni Moises na nauna sa akin at nagbibigay ng magandang balita ng isang sugo na sunod sa akin na ang pangalan ay tinatawag na Ahmad Muhammad. So, siya po ay isang sugo. Sabi ni Propeta Jesus, "Ako po ay isang sugo, o angkan ng Israel. Ako ay isang sugo lamang." At mababasa rin natin yan sa Quran. Surah Al-Maidah, chapter 5, verse 72, na nagsasabi rin, "Ang Mesiyas, Jesus, anak ni Maria, ay hindi humigit sa isang sugo lamang." Maliwanag po, mga mahal na tagapakinig, mababasa po natin yan sa Quran na si Propeta Jesus ay isang sugo lamang. Pero subalit, ang nakakalungkot ngayon, mga mahal na tagapakinig, ang iba nating mga kapatid, ang paniniwala nila ay si Propeta Jesus daw ay isang Diyos. Nakakalungkot po, mga mahal na tagapakinig. Dahil pag tinanong niyo sila, hindi. Dahil si Propeta Jesus daw ay Diyos. Si Propeta Jesus ba ay Diyos? Sabi nila, oo. Si Propeta Jesus ay Diyos. Ano ang basihan nyo? Sabi nila, ang basihan nila ay Biblia. Ito, mga mahal na tagapakinig, Biblia ang basihan daw nila. Biblia. Sabi dito, si Jesus daw ay Panginoon. Sabi dito, si Jesus daw ay Panginoon. Ang sabi naman dito sa banal na Quran, mga mahal na tagapakinig, sabi ni Allah, "Kul hatu burhanakum in kuntum sadikin." Magsabi ka
Magbigay sila ng katibayan kung sila ay nagsasabi ng totoo. At nag-produce sila. Anong katibayan? Biblia. At mga mahal na tagapakinig, nakakalungkot. Dahil dito mismo sa Biblia, sinabi ni Propeta Jesus dito, mismo sa Biblia. Maliwanag dito sa banal na sa Quran na si Propeta Jesus ay piniliwanag at sinabi ni Propeta Jesus na siya ay isang sugo. Sambahin ang nag-iisang Diyos na si Allah. At sabi naman ng iba, si Propeta Jesus daw ay Diyos dahil nakabase daw sa Quran o sa Biblia. Pero pag binuksan nyo ang kanilang Biblia, magtataka kayo kung ano ang mga sinasabi ni Propeta Jesus doon. Ang sinasabi ni Propeta Jesus dito sa Biblia, mababasa natin yan dito sa Biblia, sa Marcos, Marcos chapter 29, Marcos chapter 12, verse 28 to 29. Nagsabi dito, ganito ang pagkakasabi. Dito sa Biblia, nagsabi, Marcos chapter 12, verse 29, verse 28. Dahil ayaw maniwala ng mga sangkatauhan ngayon na si Propeta Jesus ay isang propeta lamang. Dito sa Quran, maliwanag na sinabi na si Propeta Jesus ay propeta lamang. Now, basahin natin ang Biblia na sinasabi nila si Propeta Jesus daw ay Diyos. Babasahin natin Marcos chapter 12, verse 28 to 29. Na nagsasabi dito, at lumapit ang isa sa mga eskriba at nakarinig ng kanilang pagtatalo. At palibhasay, nalalamang mabuti ang pagkakasagot niya sa kanila. Ay tinanong siya. Sinong tinanong? Si Propeta Jesus. Dito sa Biblia, mabasa natin yan. At sinabi, ano baga ang pangulong utos sa lahat? Ito yung tanong ng mga eskriba at mga parisyo. At ang sagot ni Propeta Jesus sa verse 29, nagsasabi, sumagot si Jesus, ang pangulong utos ay pakinggan mo, O Israel. Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos. Ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Maliwanag, mga mahal na tagapakinig. Dito sa Biblia, maliwanag na si Propeta Jesus ay propeta, hindi po Diyos. Dahil maliwanag ang sagot niya, O angkan ng Israel, O pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Sinong Diyos ang tinutukoy dito? Si Propeta Jesus ba? Sinabi niyang, O angkan ng Israel, pakinggan mo Israel, ako ang Diyos. Hindi naman niya sinabing ako ang Diyos. Sinabi niya, ang Panginoon nating Diyos ay iisa. Maliwanag dito sa Quran, mga mahal na tagapakinig, na si Propeta Jesus ay propeta. Nabulag yata ang mga pastor ngayon, mga reverend, na sinabi ni Propeta Jesus na siya ay propeta. Dito sa Biblia, mabasa mo. At maliwanag din dito sa Quran na si Propeta Jesus ay propeta. At mababasa rin natin, Mateo chapter 23, verse 9. Sabi niya, at huwag ninyong tawaging inyong ama ang sinumang tao sa lupa. Huwag ninyong tawaging ama ang sinong tao sa lupa. Pero ang iba ngayon, nagsasabing, Father, mangungumpisal po ako. Sa Tagalog, mangungumpisal po ba yun? Mangungumpisal po ako, Father. Pero ang sabi at turo ni Propeta Jesus, at huwag ninyong tawaging inyong ama na sinuman tao sa lupa. Mga mahal na tagapakinig, napakaliwanag talaga. Ang turo ni Propeta Jesus ay hindi siya Diyos. Kahit na dito sa Biblia na sinasabi lang may 72 books, sa Roman Catholic, sa Protestant 66 books. Nag-away-away pa sila. Sino ang paniwalaan mo dyan? Dito sa Quran, nako, sigurado makakatiyak ka sa araw ng paghukom, ang kaligtasan mo ay sigurado. Dahil dito sinasabi ang totoo. Pero dito sa Biblia, maraming kasinungalingan ang ginagawa. Sinusulat, puro kasinungalingan, mga ikapo, mga kung ano-ano pa. Dito sa Biblia, hold up sa harapan ba, mga mahal tagapakinig. Biblia, ginagamit ng karamihang mga sikta ngayon. Kasi kung walang Biblia, ay walang ikapo.
At ito ang pinaka-main topic nila. Yung magbigay ka ng 10% sa income mo. Biruin mo, sasahod ka ng 2,000, kukunin yung 200. Grabe, mga mahal na tagapakinig. Ang turo ni Propeta Jesus ay sumamba sa nag-iisang Diyos. Ginamit nila, si Propeta Jesus daw ay Panginoon. At dito, mga mahal na tagapakinig, sa Biblia, kasi ayaw na maniwala sa Quran, dito sa Biblia, Job chapter 25, verse 4 to 6, nagsasabi rito, Job chapter 25, verse 4 to 6, nagsasabi dito, how can then be the man justified with God? Ang sabi dito, Tagalogin ko na lang mga mahal na tagapakinig, paano ngang makapagiging ganap ang tao sa Diyos? Isang tanong dito sa Biblia. Paano ngang makapagiging ganap ang tao sa Diyos? O paanong magiging malinis siya na ipinanganak ng isang babae? So sa madaling sabi, ang lahat ng taong ipinanganak ay hindi pwedeng maging Diyos. Maliwanag ito. Job chapter 25, verse 4. Paano ngang makakapagiging ganap ang tao sa Diyos? O paano magiging malinis siya na ipinanganak ng isang babae? Di ba maliwanag? Na lahat ng tao na ipinanganak sa pamamagitan ng babae for 9 months ay hindi pwedeng maging Diyos. Maliwanag. Mga mahal na tagapakinig, maliwanag sa inaangkin nila na ang Diyos ay hindi pwedeng maging tao. Verse 5, sabi dito, narito, pati ng buwan, pati ng buwan ay walang liwanag, at ang mga bituin ay hindi dalisay sa kanyang paningin. Grabe. At gaano pa nga kaliit ang tao? Verse 6, at gaano pa nga kaliit ang tao na isang uod. Maliwanag isang uod. Isang uod. Ano isang uod? Ano yung uod? Yung parang ano? Bulati. Uod. Na parang isang uod. At ang anak ng tao. Sino tong anak ng tao? Magtanong kayo. Reverend. Christian missionaries. Pastor. Pari. Sino tong anak ng tao? Jesus Christ. At ang anak ng tao ay isang uod. Grabe, maliwanag dito. Biblia mismo nagsabi. Job chapter 25, verse 4 to 6, na nagsasabi, paano nga makapagiging ganap ang tao sa Diyos? Sa madaling sabi, lahat ng taong naging tao sa tiyan ng babae ay hindi pwede maging Diyos. O paano magiging malinis siya na ipinanganak sa isang babae? Nako. At narito pati ng buwan ay walang liwanag, at mga bituin ay hindi dalisay sa kanyang paningin. Verse 6, gaano pa nga kaliit ang tao, na isang uod, at ang anak na tao, sino? Jesus Christ. Na isang uod. Sa madaling sabi, si Propeta Jesus ay hindi Diyos. Maliwanag yan sa inaangkin na mga sangkatauhan ngayon, mga mahal na tagapakinig. Dito, maliwanag dito, Job chapter 25, verse 4 to 6, na ang tao ay hindi pwedeng maging Diyos. Proof na yan. External proof na yan, mga mahal na tagapakinig. Dahil ayaw nilang maniwala dito sa Quran. Dito sa Quran, ayaw nilang maniwala. Maliwanag dito sa Quran na sinabi na si Propeta Jesus ay hindi hihigit sa isang propeta lamang. Hindi siya hihigit sa isang propeta lamang. At sabi niya dito, o angkan ng Israel, pakinggan mo, ang Diyos natin ay iisa. Pero yung mga taong nagdadala ng Biblia, ganito pa kung magdala, mga mahal na tagapakinig. Ganyan. Pero kung bubuksan mo ang kanilang Biblia, sigurado, malalaman mo ang katotohanan. Pero tinatago nila. Bakit?
nila tinatago? Dahil hindi na sila magkakaroon ng pera. Ha? Hindi na sila magkakaroon ng pera. Ha? Biruin mo. Linggo-linggo, magbibigay ka ng ikapo. Ha? Oh. Hold up sa harapan. Biblia. Anong baril nila? Biblia. Dinadasal lang ka dyan, oh. Kawaan mo po si Poncio Pilato. Ama. Tapos, pag hindi ka nakuha sa iyak-iyak nila, padadalang ka ng mga magagandang babae. Grabe. Mga mahal na tagapakinig. Nako, kung maniwala ka dito sa Biblia, sigurado, ma-hold up ka sa harapan. Kaya mga mahal na tagapakinig, inaanyayahan po namin kayo. Baka kung sakali, isali nyo na rin ang Islam, pananampalatayang Islam. Magtanong kayo, ano ba ang Islam? Bakit ba ganito? Magtanong kayo, inaanyayahan po namin kayo, pumunta po kayo doon sa Panar, Islamic Center, manaliksi kayo, baka kung sakali po, kami po ay makatulong sa mga kasagutan ninyo na hindi pa nasagot ng mga pastor at mga riberi ninyo. Wa akhira dawa walhamdulillahi rabbil alamin. Mga mahal na tagapakinig, kung sino yung may mga katanungan dyan, handa po kami sagutin yan. At nandito po ang aking ustads. Alhamdulillah. Kapag handa ka, kapatid, sa mga katanungan, may mga mapapaklang mga katanungan, mapait, manghang at matamis, handa po kami mga kapatid sa pagsasagot sa inyong mga katanungan. Kung mayroon pong mga katanungan na hindi po namin masasagot, madali lang pong sabihin namin, sorry, brother and sister, hindi po namin kaya sasagutin yung tanong mo. Yan lang, dali, sa Islam. Pag mayroong tanong, hindi mo kayang sagutin, sabihin, sorry po, hindi namin alam yung tanong kung ano po ang sagot. Yan lang. Pero gagawin po namin ang lahat ng paraan, aming kaalaman, masasagot yung mga tanungan. Pero may tanong naman na hindi pwedeng sagutin, di ba? So dito, tuwing tanong, ay may regalo po kami dito. Bihira lang dito sa Qatar lang kasi. Kasi sa Pilipinas, hindi magagawa ng ganito eh. Mahirap. Sa Pilipinas, kung magbigay ka ng toothbrush, sabon, at toothpaste, tuwing tanong, palagay ko, dumugin, ano? Dito, may sabon, may toothbrush ba? Ayaw pang magtanong. Bibigyan ng, saan kayo maghanap? Kuha ka nga ng sabon at toothbrush at toothpaste. Kala siguro, nagbibiro lang tayo. Sabon, meron pa? Dami nga eh. Yun. Isang sabon, huwag naman kayo ma-feel insulted. Akala nyo walang ligo. May ligo, pero ang sabon, pahinga mo na yung sabon, yung toothpaste, signal, no? Sabon. Kahit anong tanong po, sino magtanong dyan? Muslim, Kristiyano, pwede pong magtanong. Hudiyo, pwede rin magtanong. Sige, ikaw, Brad, saan kayo sa atin? Sumagot, bigyan. Siguraduhin mo muna, may ngipin dahil toothbrush yan eh. Mayroon na, alhamdulillah. Sumagot. Okay. Dito, pag tinatanong ka, sumagot, may regalo. Ikaw naman magtanong ka, Ustad, ilan na bang asawa mo? Pwede yun. Ustad, itong kasama mo, binata, o ano. Kahit anong tanong mga kapatid, sasagutin po namin. Okay? Ano pang tanong ninyo? Ikaw, tanong ka, Doktor. Ustad, may tanong na ako tungkol sa... Lakasan. Tungkol sa yung Blackstone. Blackstone? Sa Maka ba? Di ba... Lakasan. Ang mga tao pumupunta doon sa Maka, pag lumapit doon, yung doon sa Blackstone, parang gusto silang hahalik doon sa Blackstone. Di ba ito ay parang isang pagsamba na rin doon sa Blackstone? Gaya sa mga Kristiyano, ginagawa nila na magsasamba o mahalik doon sa ribulto ni Kristo. Parang gano'n na rin yata, di ba? Ano bang magandang... Okay, dyan ka lang muna. Sagutin ko. Sa Islam, brother, bakit po humahalik ang mga kanan daw ibigay? Bakit po ang mga Muslim ay humahalik sa bato? Blackstone. Siyempre Blackstone, itim, hindi puti, Blackstone eh. Bakit humahalik sa itim na bato? Sa English, Blackstone. Dahil sa kapanahonan ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at humalik siya. Okay? Walang explanation. Bakit humalik? Humalik lang siya. Humalik din ng mga tao.
Yung sa kapanahonan ni Omar, sabi ni Omar radhiyallahu anhu, alam ko ikaw bato. Wala kang magagawang, wala kang idudulot sa amin. Hindi ikaw makatulong at hindi rin ikaw makagawa ng kasamaan. Ikaw isa lamang bato. Pero dahil ang propeta ay humalik sa'yo, halik din ako. So ang mga Muslim ngayon, humahalik doon sa bato as tradition, as sunnah. Dahil ang propeta ay humahalik. Pero hindi po, walang isang Muslim na humahalik doon dahil po ito ay isang Diyos. Example ha, hindi lahat ng paghalik brother ay pagsamba. Example, kung halik ako sa labi ng aking misis, ay hindi yun pagsamba. Sarap yun. Misis ko halal eh. Pero pagsamba ba yun? Hindi. Ang paghalik ko sa labi sa aking misis, ang paghalik ko sa pisngi ng aking anak, Kaiba. magkaiba. Di ba? Mayroon nang di maghalikan yung mga Arabo, lalaki sa lalaki. Iba din yun. Okay? Pag binigyan ka ng magandang regalo, Rolex, or ano bang magandang relo ngayon? Prado, o ano pa? Prado, Rolex. Binigyan ka ng buto. Di ba mayroon ganun? Minsan nga, binigyan, ginilak yan o. Sa tuwa mo ba? Bilang halik, may akap pa. Oo, may akap pa. Ah, di ba? Ang iba nga, minsan lula mo. Hinalikan mo yung lula rin sa noo. Halik din yun. So, una, ang halik ay hindi po nangahulugan nga ang halik ay pagsamba. Ito ay humahalik lamang ang mga Muslim dahil humahalik po ang propeta. Pero ang propeta nagtuturo, isa lamang ang sambahin. Yun po ay sunnah, hindi po optional. Hindi po wajib, hindi po fard. Optional po ang paghalik. Kung walang lugar na ikaw maghalik, pwede lang gaganon na lang. Okay? Pero hindi po kailangan nga fard na invalido yung umrah mo, invalido yung hajj mo, pag hindi ka makahalik. Kasi may ibang mga Muslim ganun eh. Pag hindi siya makahalik, ay useless daw yung umrah niya. Pag hindi daw siya nakahalik, useless yung hajj. Mali yan, bid'ah yan. Dahil ang paghalik ay optional, hindi fard, hindi obligatory. So, ang paghalik sa Kristiyano ay iba. Dahil paghalik nila, paghalik niya, Mama Mary, may kasamang dasal yan eh. Paghalik nila kay Jesucristo, may kasamang dasal yan eh. Iba yung pagdadasal nila, humahalik kay Kristo na ikaw po'y Panginoon, tinarantado ka po, ikaw po'y pinatay sa krus, kawawa ka namang Diyos ko, bakit nabatay ka Diyos ko? Ganon ang paghalik nila. Salamat, Ustad. So, may kahulugan po ang paghalik nila kay Kristo. Pero yung paghalik sa bato, wala. Tama yun, nasagot na. Pwede yung pakihalik nga. Da! Lao, stagfur. So, iba din yun, yung halik ng double blade. Iba din yun. Okay, stagfurullah. Lalaki ako Yung mga babaeng nanonood dyan, patunayan ko sa inyo, kahit matanda kayo, kahit sa sinta yung edad nyo, basta malaki yung basakan nyo. Alhamdulillah. Sige pang tanong. Sige. Ikaw. Halika nga. Ayaw? Sino? Sino pa may tanong? May tanong ka agad. May nabot dito eh. May nabot, sige. May nabot sa akin, Ustad. Sige. Tanong dito. Ano po ang ibig sabihin ng Islam? At ano po ang kalagayan ng babae sa Islam? Brother, sister, kung pwede kayong magtanong, okay? Ang magtanong dito mga kapatid, kung kayo ay pwede kayong verbal magtanong, mas preferable po ang verbal. Pero kung di po nyo kaya, pwede po din ang sulat. Ang kalagayan ng babae sa Islam. Ang kalagayan po sa babaeng Islam ay malaki po kaysa Christianity. Bakit? Sa Islam, ang babae, pag mag-asawa, ang apelyido ng misis ay nanatili. Example, hindi ko lang banggitin Example, ang misis ko ay ang apelyido niya ay De La Cruz. Pag mag-asawa kami, ay De La Cruz pa rin ang pangalan niya. Sa babaeng Islam, ang Muslim na babae, ang responsibilidad ay nandoon sa husband. Example, ang babae ay may trabaho, ang lalaki ay may trabaho. Ang obligasyon ng sa bahay, kuryente, tubig, bigas, lahat ng pangangailanganin sa
kailangan sa pamamahay ay sa lalaki. Another thing, sa Islam, kung ang babae ay sinasaktan ang babae sa Islam na sa Islam na batas, pag sinasaktan mo ay ang kalaban mo ang buong pamilya. Hindi gaya ng Kristiyano, example, misis ka. May kontra ako sa'yo, sinasaktan kita, sinasampal kita, sinisiba kita. Ang kapatid niya, manood lang. Kasi pamilya daw niya, family trouble daw yun. Walang pakialam dahil family trouble daw yun. Kasi sinaktan, binugbog na, sinampal na yung misis. Kasi yung pakialam dyan, dahil family trouble yan. Sa Muslim, hindi. Pag tatay ako, nakita ko sinasaktan yung anak ng babae, bakit sinasaktan mo? Pakialam ako dyan, dahil anak ko yan. Kapatid, lalapit. Bakit? Sino ka? Sino ka lang? Kailan lang kayo nagkita? Bubugbugin namin. Itong lalaki, pag sinasaktan nga walang rason, sinasaktan. Kasi sa Islam, kung nagalit ka sa iyong misis, huwag mo siyang tabihan. Huwag sasaktan. Sabi ni Prophet Muhammad SAW, kung talagang makakuha na ang babae, ay pwede mo siyang paluin. Ang palo ay gamitin mo ang miswak. Ano ba ang miswak? Miswak or siwak? Ang siwak ay ganun. Sabi ni Prophet Muhammad SAW, ito ay ipalo mo sa iyong misis. Example, siwak. Kasi laki nito eh. Ganito. Ganun ba? Kasi kung talagang saktan ko siya, ay isaksak ko. Pero sabi niya kung bilang respeto lang ba? So ang babae po sa Islam ay ginagalang po. Hindi po ginagawang kalendaryo. Nakakita ba kayo ng kalendaryo sa mga babaeng Muslim na ginagawang kalendaryo? Wala. Sa Christian, ang babae, ginagawang kalendaryo. Makita mo toothpaste, katabi ang babae. Kita mo nga BMW, katabi ang babae. Makita mo ang kahit Levi's pang lalaki, Levi's yung Levi's na pantalon, pang lalaki yun, babae pa rin ang nandoon. Kung anong mga commodities sa Pilipinas or sa ibang bansa na hindi mga Muslim, kung anong commodities, toothbrush, sabon, medisina, o pantalon, anong damit, pang lalaki man or pang bakla, nandoon ang babae halos nakahubad. Bakit ganon? Saan ang value sa mga babae? Bakit ginawang parang sa ibang na bansa, sa Germany, may kaibigan ako, sa Germany daw, or sabi na sa lugar sa Europa, ang mga babae mismo dinidisplay. Buti lang yung sa atin, noong sa Ermita, o sana ngayon, wala na, o sabihin natin sa lugar sa Pilipinas, mayroon na kayong babae nga naglagay sa istante, at magpili kayo, medium or large. Doon sa ibang lugar, sa bansang Europa, stante mismo, may number, may numero, buhay talaga na babae, ituro mo yung numero lang. Punta ka sa counter, number, pagbukas sa hotel, nandoon ang babae. Sa Muslim ng mga bansa, mayroon ba dito? Sa Pilipinas, pero ang Pilipinas naman ay hindi naman Muslim na bansa. Di ba? Another thing, sa Islam, ang babae, obligasyon ng lahat ng mga parente, magulang. Example, pag namatay ang mister, sino ang sa misis? Ang mag-alaga sa misis, parents niya, mga kapatid niya, kung ang misis namatay ang kanyang mister. Pero sa mga Kristiyano, pag namatay ang mister, pakialam niya, mayroon din ako dito, mayroon din akong pamilya. Sa Muslim, hindi pwede. Pag ang iyong kapatid, ang namatay ang kanyang mister, obligasyon ng tatay, obligasyon mga kapatid na lalaki na tutulungan niya ang kanyang kapatid na namatayan. Ang ibig sabihin, kung wala silang pangailangan, wala silang sasaingin, kung walang pananamit, kung hindi nakapag-aral ang kanilang mga anak, obligasyon po ng mga uncle, yung mga relatives niya magpapaaral sa kanyang mga anak. Hindi gaya sa Christianity, pag namatay ang tatay, parang patay na rin ang pamumuhay ng pamilya. Hindi, sa Muslim hindi pwede yun. Kung maraming mga kapatid na lalaki, obligasyon ng mga kapatid ng mga lalaki, tulungan ang mga anak niya para makapag-aral. Dahil yan po ang respeto po sa mga babae sa Islam. Sa Islam, pag ang babae ay sinabi mo, bitch, ano bang bitch Bitch sa Tagalog? Malaswa yan eh. Yung bang medyo disente, ay paro-paro.
example lang ha, beach, Vicente kasi sa English eh. Pag English, medyo Vicente. Hoy, beach. Sa Tagalog, hoy, paro-paro. Pag sinabi mo sabi yung paro-paro, na-record niya, mayroon siyang MP3, na-record niya, sinabihan mo ang isang babae na paro-paro, dadalhin yung record niya sa husgado, at sabihin ng babae, itong lalaki na ito, may nunal dito, tanda yon, may balbas, sinabihan niya ako, sir, paro-paro. Oh, record, tatawagin ako kung akong nagsabi. Anong gagawin ng korte? Sinabi mo ba ito? Pag sinabi kong hindi, iparinig sa akin. Tingnan mo, may ebidensya. Sabihin ng korte, magpadala ka dito ng mga witnesses na ito ay paru-paro. So, I be forced to bring 4 witnesses. Anong gagawin ng mga 4 witnesses? Itong mga 4 witnesses, tatanungin sila sa korte kung nakita ba nila ang private parts ng babae at lalaki. Nakita nila in actual. Bakit? Sa kapanahonan ngayon, mayroong maggagawa niya sa public? Pupunta lang ng hotel yan at siraduhan na. At sabihin mo, sir, nakita ko kasi pumasok sila sa hotel at lumabas sila, pinawisan at lupaypay. Ay, hindi pwede yun. Sa bahang panahon korte. Sa korte sa Islam, dapat yung 4 na tao, nakakita sila. Yung lalaki at babae ay talaga nakita nila ang organo nila. Sinong gagawa noon? So kung hindi ako makaproduce, if I myself, I cannot produce 4 witnesses na nakakita mismo in their own eyes, so papaluin ako ng 80 sa korte. 80, papaluin ako ng 80. So yun, ako ang mapalo. So, ang talaga sa Islam ay ginagalang po ang babae. Okay? So yun po ang, at saka tingnan mo sa Christianity, ang nagdala daw ng kasalanan, dahil sa babae. At ang tingnan mo, ang babae, ay manganak ngayon, ay nagkakasakit daw manganak ang babae, masakit daw ang labor, dahil sa kasalanan daw ni Eva. At sabi naman nila daw, si Jesucristo ay nagpakamatay dahil sa unang kasalanan. Kung totoo yun, na si Jesucristo nagpakamatay sa unang kasalanan, bakit masakit ngayon mag-anak ang mga babae? Di ba yan ang pag-anak ng babae na masakit, epekto sa pagkain sa mansanas? Kung yan ay binayaran sa dugo ni Jesucristo, dapat hindi na magsakit ang babae pag mag-anak. Bakit naman magsakit? Hindi po yan totoo, brother. Sa Islam, hindi po biniblame ang babae. Biniblame po ang dalawa. Dahil dalawa po ang nagkakasala. So sa Islam, dalawa ang nagkasala, babae at lalaki. Hindi lang po babae. Okay? So sino pa? Magtanong. Yun lang ang tanong? Babae bang ang tanong yan? Inabot lang sa akin. Inabot lang sa'yo. Hindi mo alam babae ang nagtanong. Bakit? Bakla ba? Walang pangalan. Walang pangalan. Pero inabot lang sa'yo. Inabot lang Ang nag-abot sa'yo, lalaki, babae? lalaki. Lalaki. Sige, sino pa magtanong dyan? Brian. Tanong ka. Khalid, may tanong ka dyan? Tanong ko lang. Ikaw na magsagot. Naniniwala ba kayo sa Misayas? Misayas, halika na. Misayas. Misayas. Naniniwala ba kayo sa Misayas? Pakisagot. Brother. Sagutin mo. Yung katanungan ni brother, ang katanungan niya ay, naniwala po ba tayo mga Muslim sa Misayas? Sa madaling sabi, kami mga Muslim, mabasya namin Quran. Nakasulat doon na Misayas, Isa ibn Maryama, Isa Al-Masih ibn Maryama. Masih means Misayas. Kami po ay naniniwala. Dahil nakasulat po ito sa banal na Quran na inireveal po ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad na si Propeta Jesus ay isang sugo lamang. At hindi po ito, hindi siya hihigit sa isang sugo lamang. Kaya kami po ay naniwala na si Propeta Jesus ay Misayas. Siya po yung messenger of God. Yes. Follow up, brother. Naniniwala kayo na si Hesus Kristo magliligtas sa atin dito sa lupa, sa atin. O kahit saan, sa lahat ng tao. Naililigtas kayo ni Jesus Christ. Naniniwala ba kayo doon? Sa katuruan ng Islam, brother, hindi po kami naniwala na si Propeta Hesus Kristo na babalik dito upang ligtasin ang mga tao. Ay hindi po. Dahil Ako masagot. sige ka. Brother, kung sinabi po ni Jesucristo, maniniwala po kami. Kung sinabi ni Jesucristo, liligtasin ko kayo sa katauhan. Ligtasin ko kayo. Sa aking dugo, ligtasin ko kayo. Maniwala po kami dahil hindi po nagsisinungaling si Jesucristo. Ang tanong, saan po ba mabasa sa Biblia
na si Jesucristo nagsabi, ligtasin ko kayo. Paniniwalaan namin. Naniniwala rin po kayo sa sinabi ni Heso Kristo na ako at ang Ama ay isa. Okay, pangatlong tanong. Naniniwala po ba kayo na si Jesucristo, ako at ang Ama ay isa? Naniniwala po ba kayo? Ano pong dapat paniniwalaan? Paniniwalaan namin na isa sila bilang sugo, si Jesucristo, at si Jesucristo ay sumusunod sa utos ng Diyos, sa layunin ay isa sila, or isa sa pagka-Diyos. Kasi pag sabi mong isa ang aking Ama at si Jesucristo ay isa, ang pag-isip Diyos. Di ba ba? Yun po ang kahulugan na maniwala tayo na Diyos si Kristo dahil akin ang Ama, ako ay isa. Okay. Sa amin, una, intindihin natin ang salita, ako at ang aking Ama ay isa. Intindihin natin. Nagsabi din si Jesucristo, nagsabi din siya Juan 17, 21, 22, 23. Sabi niya, ako ay nandoon sa Ama. Ang Ama ay nandito sa akin. Ako ay nandito sa inyo. At kayo ay nandito sa akin. Upang tayong lahat ang maging kompleto, perfect in one. Ang ibig sabihin, ang Diyos, si Kristo isa, at ang mga disipulo to make perfect in one. Naging Diyos ba rin ang mga disipulo? Dahil sa salitang perfect in one? So, dagdag na tanong, brother. So, sa Islam, ang one, ang ibig sabihin, oneness of purpose. Oneness of layunin. Nga ang layunin po ng Panginoon, turuan ng tao, binigay niya sa propita, at ang layunin ng propita, binigay niya sa mga apostolis para turuan ng tao. Isa po sila sa layunin na ang tao ay dapat susunod sa utos ng Diyos. Layunin po, hindi po sa pagka-Diyos. Nabanggit po ni Jesus Christ na sabi niya, yung ama niya ang Panginoon, di ba? Nabanggit niya rin. Ibig naniniwala kayo siya na anak na si Jesus Christ anak ng Diyos. Pag sabi nating ama at anak, ang interpretation ay dalawa. Literal at allegorical. O sabihin natin metaphoric. Sa pagsabi namin na naniwala kami ni Jesucristo bilang anak is metaphoric or allegoric. Pero hindi po literal. Kayo po ba naniwala nga si Jesucristo anak literally ng Diyos? Literal nga anak siya? Sa Biblia namin, kasi ano kami, Christian, naniniwala kasi kami na ang Heso Kristo, anak ng Diyos, pumunta rito para ikot sa mga sanlibutan. Okay, brother. Yan ay ligtas na sagot na natin kanina na walang sinabi ni Jesucristo. Sinabi yan ng ibang tao na si Jesucristo nagligas ng libutan. Kung mayroon man dyan, sinabi ni Jesucristo, ligtasin ko ang sanlibutan, mag-Kristiyano ako, mag-Romano Katoliko ako. Wala. Okay? Ligtasin ko ang sanlibutan. At saka yung sinabi mong, ano yung sinabi kanya, anak, siya anak ng Diyos. Ang ibig mo bang sabihin na ang Diyos ay ginanon niya si Mary? Hindi. Kasi pag sabi natin anak, Spiritual tayo. okay. Physical yung, Okay. Physical yun. Okay. Mas lalo na, maganon mo ba rin ang spiritual? Hindi ko Mas lali. Ha? Hindi ko masasagot. Okay, pag sabi mong anak, brother, kung titingnan mong anak sa diksyonaryo, kahit anong encyclopedia, titingnan mo, son, anong ibig sabihin? An offspring. Ha? An offspring. Bigatin, dagdagan ko, for God so loved, John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? Bigatin. Tingnan mo ang bigatin sa diksyonaryo. It's a product of sexual relationship between male and a female. The word bigatin. Bigatin is a production of between male and a female. So anong ginawa? Tinanggal yung bigatin. So brother, hindi po kami naniniwala na ang Diyos ay pumatong ni Maria at ginanon niya si Maria. Hindi po kami naniwala. Kasi pag sinabi ng mga brood ng anak, ang Diyos, ang iniisip talaga ng Kristiyano, ginanon si Maria, ang sarap naman, Diyos ang laki kaya. Wala naman nakalagay sa Biblia na. Ha? Wala naman nakalagay na gano'n. Wala nga. So, bakit sabihin natin nga anak? Brad, kung hindi mo, walang talag supposing ha, may aso. Sabihin ko, yung aso na yan, anak ko. Maniwala kayo sa akin, ang aso ay anak ko. Sinabi ko, maniwala kayo, ang aso ay anak ko. Ang tao at aso, pareho hindi? Ang Diyos at ang tao, pareho?